Yan. And when I was preparing for this, meron po tayong, there's this saying in English, yung mga, we call it simple joys. Yan. Sino sa inyo nakaka-relate sa mga galon? Mga simpleng bagay na maliit lang siya, pero kapag nangyayari siya, iba yung di ba, iba yung galak na dumadating sa atin. For example, ako, isa kong simple joy yung makita yung lagayan ng labahan na hindi bundok. 'Di ba? Pag nakita mo na, uy, may space pa. O, 'di ba? Iba yung galak na nararamdaman mo. Tama? O minsan yung iba, simple joy yung makain mo na yung paborito mong ulam. 'Di ba? Sino makaka-relate doon? O, 'di ba? O minsan yung magising ka lang na, 'di ba, hindi ka bad trip, 'di ba? 'Di ba? Sometimes may ganun, right? Na I mean, for us right now, syempre we have a 1-year-old na minsan gumigising ng 5:00 ng umaga. So, syempre gigising ka, tulog ka ulit, 'di ba? So minsan yung umaga medyo kailangan mong iset. 'Di ba? So yung makakumpleto ka ng 8 hours na tulog, 'di ba simple joy 'yon? Sino man nakakaganon pa? Meron ba? Yan. Oh, yung iba naman, halimbawa, yung makaka-relate dito yung mga lolo at lola. 'Di ba? Minsan ang simple joy ng mga lolo at lola, makita lang yung mga apo nila. 'Di ba? Ayos na. Di bali na yung mga anak, yung mga apo na lang. 'Di ba? At syempre, pagka mga lolo at lola, bibilhan ng gatas o diaper yung mga apo, simple joy yun sa mga magulang naman. 'Di ba? So, yan ang mga bagay na napakaliit, pero, 'di ba, it's a simple joy. Meaning, kung titignan mo di ba, in the bigness of life, parang ang liit lang naman niya, pero iba yung tama. 'Di ba? Iba yung naidudulot sa isang tao, right? O yung mga single diyan, yung mga single diyan, makita lang yung mukha di ba, nung iniibig. Oh, yan, hindi na ako magtatawag, pero right? At syempre, yung mga bagong kasal din. Di ba? Simple joy. Right? Amen naman dyan, Joel. Ayun. Okay. Amen. Amen. Right? Simple joys in life. Bakit importante ito? Dahil makapangyarihan ang simple. Di ba? Kahit napakaliit niya, pero yung epekto niya sa buhay ng isang tao ay makapangyarihan. At ngayon sa ating buhay Kristiyano, di ba? Ito na. Kaya nga, yung sinabi ni Dr. Dennis last week, di ba? Kailangan nating bumalik sa pagiging simple nung ating our relationship with Jesus. Dahil simple talaga siya. Minsan lang, pag pumasok ng relihiyon, dyan na medyo nagiging, di ba? Minsan medyo komplikado na, minsan isip, okay, gusto ba ako ng Panginoon ngayon? Baka, di ba? O kaya bukas, baka hindi ako masyadong mahal ng Panginoon. Di ba? Simple lang ang ating Kristiyano. Bakit? Ginawa ni Jesus ang lahat para sa atin. 'Di ba? Ang Panginoon, pinadala na niya ang kanyang bugtong na anak na mamatay sa krus para sa atin. Napakasimple, 'di ba? Pero napakamakapangyarihan. At yun ay kailangan nating balik-balikan, kailangan nating tayuan each and every day. Dahil kahit sa akin, minsan ako mismo, pinapakomplika ko itong buhay Kristiyano. Pinapakomplika ko pa, pero ginawa na ang simple ng Panginoon. Kaya ngayong hapon pong ito, pupunta tayo sa isang teaching ni Jesus na ito ay isa sa kanyang mga foundational teachings nung siya ay nandito sa mundo. Makikita natin yan sa Matthew chapter 5, verse 1 to 10. Babasahin po natin yan. And in English, ang tawag dito ay yung Beatitudes. Yan, the Beatitudes. Diba? Yung blessed are the, I'm sure all of us, we've heard that one part or another. Pero ano bang ibig sabihin itong Beatitudes na to? Ang Beatitudes po, ito ay pwede nating sabihin na ito ay katangian ng mga mamamayan sa kaharian ng Panginoon. So pwede natin itong tignan as, okay, ano ba, di ba? Ano bang dapat bang itsura ng isang citizen of heaven? Di ba? If I'm a citizen of heaven, pwede ko palang tignan to at sabihin na, ganyan pala ang itsura, ganyan pala dapat.
So, isa-isahin po natin siya. Simulan natin sa verse 3. Yan, Mateo chapter 5, verse 3. Ang sabi diyan, pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Verse 4, pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Verse 7, pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Verse 9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. At verse 10, pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kaya ngayong hapon pong ito ay tatlong bagay lang, kasi tinitignan ko yung synonyms in English or kasing kahulugan nung word na pagiging simple, simplicity. At may tatlong word or salita na nakita ko na, okay, ganun pala ang ibig sabihin ng simplicity in Tagalog. Kaya isa-isay natin yon at tignan natin, ano nga ang itsura ng isang simpleng Kristiyano? Okay? Ano ang maidudulot kapag ako'y tumatayo or pinapasimple ko ang buhay Kristiyano? Number one, ang isang kasing kahulugan ng pagiging simple ay kadalian. Diba? Kadalian. Simplicity talks about kadalian. Sabihin, easy. Diba? Kadalian. Ang ating buhay Kristiyano ay dapat may kadalian. Diba? Hindi siya, may bigat siya, pero dapat ay hindi siya komplikado. At punta natin sa verse 3, yung una natin binasa kanina. At para dito, basahin natin sa ibang version, kasi kanina yung binasa ko ay from MBB tag. Ito ay, ang version ay, ang tawag ay, ang Biblia. Yan. Verse 3, ang sabi dyan, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. In English, ito po yung sinasabi na, blessed are the poor in spirit. So in Tagalog, anong ibig sabihin nun? Mapapala ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Alam ng isang simpleng Kristiyano na walang mapagkukunan ng kabutihan, kundi ang Panginoon. Diba? Walang ibang mapagkukunan ng goodness kung hindi ako konektado sa Panginoon. At minsan, diba, aminin natin, minsan, pinapakomplika ko ang pagiging Kristiyano ko kapag pinapasukan ko na ng sarili kong idea. Diba? Na okay lang, Panginoon, na kapag nag-church naman ako nung Sunday, diba? So, medyo mabait ako this week. Diba? Kasi nagsimba ako nito eh. So, okay na ako this week. Eh, anong sabi doon? Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sa pagiging simple, diba? Sa pagiging isang simple Kristiyano, ayaw kong tignan ng sarili ko na para bang meron akong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Diba? Na, Panginoon, tinulungan ko yung kapitbahay ko, Diba? O kaya, Panginoon, mabait ako sa trabaho, hindi ako late sa trabaho this week, Diba? Bakit? Dahil ang napaka-safe na place for me as a Christian yung sinasabi na being poor in spirit. Bakit? Dahil ibig sabihin, sa Kanya ako kumukuha ng kabutihan. Hindi ko kayang i-produce or i-manufacture ang kabutihan sa aking, gamit ang aking mga sariling panggawa, di ba? Gamit ang sarili kong effort. Dahil lang sa kabutihan ng Panginoon, kaya meron akong concept ng kabutihan din.
At yun ay napaka-simpleng bagay na minsan bilang isang Kristiyano, pwede nating pasukan ng ating sariling, 'di ba, effort, yung galing ko, 'di ba? Tingin ko, okay na ako kasi ginagawa ko naman 'tong mga bagay na 'to. Hindi po, lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Amen? At kung ako ay, sabi nga dito, dukha sa Espiritu, ang sabi diyan, kanila ang kaharian ng langit. 'Di ba? Hindi ako napaka-simpleng illustration, 'di ba? Yung isang baso, paano mapupuno yung isang baso? Kailangan wala munang laman. Tama? Hindi ko pwedeng asahan na, 'di ba, mapupuno ako ng Panginoon kung puno ako ng sarili ko. 'Di ba? I cannot be full of myself if I want God to pour into me. Amen? Bakit? Ang Panginoon, meron siyang plano, meron siyang kabutihan, meron siyang buhay na hinahanda para sa akin. Ngayon, hindi ko makukuha yon kung lahat naplano ko na. Diba? Lahat okay na, Panginoon, i-bless mo na lang tong gusto ko. Diba? Hindi mangyayari na, Lord, I want your will to be done in my life. Kaya lang, naplano ko na pala lahat. Wala nang space. Diba? Hindi na mangusap ang Panginoon. Wala nang space na mangusap ang Panginoon kasi planado ko na lahat Diba? Blessed are the poor in spirit because they shall receive the kingdom of God. Amen? Ito, may sinulat ako dito. Na maaaring, ewan ko, makaka-relate kayo, pero ako nakaka-relate ako dito. Na, syempre, in the news that we're exposed to right now, di ba? Minsan may mababalitaan ka na, grabe pala, ito yung ninakaw nitong politikong to. At minsan, pagka narinig ko yun, di ba? There's this unconscious thing in me na buti na lang, hindi ako ganun. Di ba? Ako, hindi naman ako nagnanakaw ng ganun kalaki. Di ba? Minsan nagiging self-righteous. Di ba? Na buti na lang, hindi ko ginagawa yun. Di ba? As if to say na, kasi mas mabait ako Di ba? Doon sa taong yun nakakalimutan ko na, teka lang, kung wala naman ang Panginoon sa lahat ng tao, wala namang concept of goodness. Di ba? Wala namang kabutihan. Kung hindi lang dahil sa kanyang salita, kung hindi lang dahil sa Panginoon, di ba? Wala namang, hindi ko rin malalaman kung ano ang tama o mali. Right? So I cannot treat others, even those that, I only watch in the news. Hindi ko pwedeng, I cannot treat others na parang, okay lang, mas mabait. Hindi naman ako ganun. Di ba? Iba naman ako, di ba? Hindi naman ako ganyan. Di po, kung wala ang Panginoon, di ba? Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Di ba? Ako ba ay nasa posisyon palagi na, di ba, dukha sa Espiritu? Ibig sabihin, Panginoon, ayokong gumalaw na parang alam ko na parang I'm better than anyone. Bakit? Kasi alam ko, Panginoon, na kung wala ka, wala din naman ako. Diba? Kung wala ka, wala rin akong gauge ng moralidad. Diba? Kung wala ang Panginoon, saan ko malalaman ang tama o ang mali? Sa mundong ginagalawan po natin, itong simpleng bagay na ito, diba? Ang kadalian na gusto ko, Panginoon, palaging dukha sa aking espiritu. Bakit? Dahil ayokong ang maging batayan ko ay yung aking experience, di ba? Yung aking narinig lang. Ang gusto kong maging batayan ng tama o mali ay ang iyong salita. Amen? Yun ay isang simpleng katotohanan na minsan, lalo na sa, di ba, sa panahon ngayon, medyo napapakomplika na. Di ba? Complicated na. Blessed are the poor in spirit, for they will inherit the kingdom of God. Amen? Pangalawang salita na kasing kahulugan ng pagiging simple, diba? Kung una ay kadalian, pangalawa, kamusmusan. Diba? Kamusmusan.
Napakagandang term. Basahin po natin sa verse 5. Yan, verse 5. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Diba? Blessed are the meek, for they shall inherit or they shall receive the world. I think yun yung translation sa English. Pero mapagpakumbaba, anong ibig sabihin yan? Diba? Kasi minsan, ang inisip natin yung mapagpakumbaba, yung madaling utusan. Diba? Ito yung madaling, gawin mo nga to. Sige. Diba? Mapagpakumbaba, yung hindi nagsasalita. Diba? Nakatungo palagi, susunod lang. Pero in biblical terms, ito pong mapagpakumbaba, hindi tulak-tulakan. Diba? Ang Kristiyano na mapagpakumbaba ay hindi yung Kristiyano na hindi alam ang kanyang authority, diba? From the Bible. Diba? Ang isang Kristiyano mapagpakumbaba, and ito yung translation niya, syempre, tinagalog ko, na alam ng isang Kristiyanong mapagpakumbaba kung kanino siya nagpapasakop. Yun po ang ibig sabihin nun. Diba? Mapagpakumbaba ang isang Kristiyano. Bakit? Dahil alam niya na sa Panginoon ako nagpapasakop. Diba? Hindi, okay lang, lahat. Unahin na lahat. Diba? Mamaya na ako. Diba? Hindi lang ganun na mapagpakumbaba. Ang isang Kristiyano mapagpakumbaba ay tumatayo sa pagiging Diyos ni Jesus sa ating buhay. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng isang Kristiyano na mapagpakumbaba. Ang Kristiyanong mapagpakumbaba ay alam kung sino ang otoridad sa kanyang buhay. Diba? Alam natin na langit ang ating otoridad. Ngayon, ano naman ang, diba? Anong ibig sabihin nun? Hindi na ako susunod sa traffic. Diba? Hindi na ako susunod sa gobyerno. Kasi langit naman yung, di ba? Doon ako nagpapasakop sa langit eh. Ito pong mga authority that is placed above us, di ba? We honor God when we honor the authority placed above us as well. Amen? Kahit hindi perpekto ang mga, di ba, ang authority placed above us, ano ang ating, what is our stance? Panginoon, alam ko, nagpapasakop ako sa iyo. Dahil sa iyo ako nagpapasakop, di pwede akong sumunod. Sige, susunod ako sa batas. Di ba? Susunod ako, magbabayad ako ng tax. Di ba? Kahit minsan, makapaluno ka na lang, di ba? Pero, sige Panginoon, dahil nagpapasakop ako sa iyo, dahil ikaw ang authority sa buhay ko. Di ba? Ganun ang isang Kristiyano na mapagpakumbaba. Kaya nga, napakaganda nung salita na, di ba, kamusmusan. Bakit? Ang isang bata, di ba? Kasi nga, musmus eh. Right? There's a certain, in English, naivety. Di ba? In that word. Na nakatingin lang ako sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, in our household, we're careful na hindi lang kami oo ng oo pag may sinasabi yung anak namin. Oo, sige, mamaya, gagawin natin yan. Bakit? Maaalala nila yun. Lalo na yung panganay namin, maaalala niya yun. Anong lagi niyan sabihin? But you said, ito yung sabi mo. Di ba? Maaring sige, gawin natin yan. Para lang matapos na. Pero, di ba, someone who is, childlike. Right? Like a child. Anong sabihin sa'yo? Teka lang, sinabi mo to eh. Di ba? Dapat gawin mo. Right? And us as believers, di ba? Minsan, kahit po ako, minsan nakakalimutan natin, di ba? Na, Panginoon, ito nga pala yung sinabi mo sa iyong salita. Di ba? Oo nga pala, sabi mo nga pala. Di ba? Give, and it shall be given back to you. Right? That you supply seed to the sower and bread for food. Ito nga pala yung sinabi mo. Pero minsan, di ba? Dahil madiskarte na tayo, minsan, nauna na yung diskarte natin. Diba? Nothing wrong with that, pero nasan yung kamusmusan? Naunahin muna natin na, Panginoon, ikaw ang otoridad sa buhay ko. Kaya kung ano man ang plano ko, sige, pagdadasal ko muna.
Di ba? Isasabit ko muna sa'yo. Bakit? Dahil yun ang napakasimpleng bagay na minsan pwede kong pakomplikahin. Amen? Sakop ba ako ng Panginoon paglabas ko ng simbahan? Ayan po ang katanungan. Di ba? Kasi madaling mag-submit. Habang, di ba, we're worshiping, di ba, we're hearing the Word of God. Di ba? Sinasabi natin na, okay, Panginoon, mahal kita. Pero paglabas ng simbahan, di ba, pag ako'y nagmamaneho na, at merong kumat sa akin, sakop pa rin ba ako ng Panginoon? Yan. O sakop na ba ako ng sarili kong pag-iisip doon? Right? Sa aking pagtatrabaho, sakop pa rin ba ako ng Panginoon? Sa aking pagnenegosyo, yan, ako ba'y sakop pa rin ng Panginoon? Sa aking pagiging magulang, diba? Sa aking pagiging, dun sa mga kasal na, sa aking pagiging asawa, ako ba ay sakop pa rin ng Panginoon paglabas ko ng simbahan? Diba? At ito po yun, sa taong minsan madami na tayong pinagdaanan, diba? Yun nga, may diskarte na tayo, minsan yung pagpapakumbaba, medyo hindi ganun siya kadali. Diba? Aminin po natin, meron na tayong diskarte eh. So pag sinabi na, teka lang, so si Jesus ang aking Panginoon? Ibig sabihin, lahat? Lahat? Pagmamayari niya? Hindi ako sanay ng ganun. Diba? Pero alam niyo po, kung makikilala natin, diba, na ang ating Panginoon, ang gusto lang niya ay ang mapabuti tayo. Kung makilala natin ang katauhan ng ating Panginoon, mas madaling magpakumbaba. Amen? Ang otoridad sa buhay ko ay ang Panginoon at ang Kanyang salita. Dahil yun ang binabasa natin, di po ba? Kamusmusan. Simple ang ating pagiging Kristiyano ay magiging simple kung tayo ay diba, childlike. Right? Childlike faith. Na, okay, Panginoon, sinabi mo to, I'm gonna submit to you. Tapos. Di ba? And then, sa anong aspeto, sa kahit anong aspeto ng buhay natin, ganun ang ating stance. Di ba? Ganun ako manalangin sa Panginoon. Di ba? Merong kamusmusan na napakasimple sa buhay ng isang Kristiyano. Amen. Pangatlong salita ay kaliwanagan. Diba? Ang simple ay maliwanag. Diba? Simple is clear. Tama po? Diba? Sino sa inyo ang nakalimutan ko kung saan yun. Diba? Yung mga nagmamaneho dyan, diba? Mas clear kung yung traffic sign, pag sinabing no U-turn, no U-turn. Diba? Kasi minsan, bawal pa mag-U-turn dyan. Tapos makita mo yung nasa likod ng puno. Diba? Yung no U-turn, nasa likod pala ng puno. Diba? Hindi klaro. So, mapapahama ka talaga. Diba? Kaya nga, ewan ko kung napansin nyo po, diba? Meron tayong U-turn slot dyan na dun sa bandang, diba? So, sa atin po yan. Diba? Tuwing linggo lang yan. Diba? Kaya, kung makikita nyo, clear siya. Diba? Malaki siya. And, bilang isang simpleng Kristiyano, diba? Maliwanag ba sa akin na mahal ako ng Panginoon? Diba? Maliwanag ba sa akin na meron siyang plano sa buhay ko? Bakit? Kasi kung alam ko na mahal ako ng Panginoon, diba? May mga bagay, may mga desisyon na hindi ako basta-basta magja-jump into. Diba? Panginoon, teka lang, alam ko mahal mo ako. Kaya dudulog muna ako sa'yo. Diba? Ang sabi dun sa anong verse to? Verse 8. Yan. Verse 8. Basahin natin. Matthew 5 verse 8. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Diba? Anong malinis na puso? Diba? Pure in heart. Anong itsura niyan? Anong sabihin niyan? Well, diba? Simply, malinis na puso, may malinis na hangarin. Pero may isang definisyon na nung nabasa ko, okay, ito pala yun. Ang malinis na puso, ang ibig sabihin din ay isang puso na hindi hati. Isang puso na hindi, minsan dito ako
minsan maniniwala ako, minsan dito muna. Di ba? Yung isang puso na hindi hati, yun po ang ibig sabihin na pinagpala ang mga may malinis na puso. Sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Meron bang kahati si Jesus sa aking puso? Yan po ang tanong ngayong hapon na ito. Bakit? Kasi kung may kahati si Jesus sa aking puso, doon na nagiging komplikado, hindi na nagiging simple. Diba? Ano pong ibig sabihin yan? Minsan, at ako, I'm talking about myself, minsan, si Jesus, pero yung pangarap ko din. Diba? Na minsan, kung aminin ko, minsan nagiging mas mataas yung pangarap ko kaysa sa plano ng Panginoon. Na maganda siyang pakinggan, pero hindi ko namamalayan, hati na pala yung puso ko. Diba? Hindi na pala si Jesus lang. Kahati na niya yung pangarap ko. Minsan, si Jesus, pero ang kahati niya, sipag at tiyaga. Again, di ba? Kung tingin mo, teka lang, di ba dapat masipag tayo? Oo, pero ako ba ay tumutuon na sa sarili kong sipag at tiyaga na hindi na ako dumudulog sa Panginoon? Di ba? Na, teka lang, kahit hindi ko na pag-pray to kasi kaya ko naman pagtrabahuhan to eh. Di ba? At, lahat tayo dumadaan dyan. Di ba? Minsan, kaya ko naman eh. Di ba? Kaya ko naman to eh. Parang kakayanin naman. So, kahit hindi ko na pag-pray. Di ba? Ano pong mangyayari doon? Hati na ang ating puso. Di ba? At minsan, mga magandang bagay, si Jesus, pero sa kabila, mga tungkulin ko. Di ba? Tungkulin ko, minsan sa kapwa ko. O kaya, if you're a public servant, di ba? Minsan, naging kahati na siya. Bilang isang simpleng Kristiyano, hayaan po natin ang ating puso ay walang kahati. Diba? Si Jesus lang, siya ang Lord and Savior of our life. Bakit? Kung si Jesus ang nasa puso ko, lahat ng itong mga bagay na ito, susunod naman eh. Diba? Panginoon, ikaw ang aking Diyos, maghari ka sa aking puso, okay, magtatrabaho ko ng mabuti. Diba? Pero hindi ako umaasa sa aking sariling sikap lang. Amen? Panginoon, ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Itong pangarap ko, sasubmit ko sa iyo. Diba? Panginoon, ito ba ang pangarap mo para sa akin? Ito ba ang plano mo para sa akin? Amen? Para hindi lang ambisyon ang dinudulog ko sa Panginoon. Anong dinudulog ko sa Panginoon? Panginoon, ano ang plano mo sa aking buhay? Amen? Blessed are the pure in heart because they shall see God. At ngayon po sa ating buhay Kristiyano, sa mundong ating ginagalawan, we cannot afford to have a divided heart. Diba? Hindi po talaga. Bakit? Minsan, di ba, makikita mo, may gera dito. Tumaas na naman ang gasolina. Di ba? Ito na naman. Ano mangyayari kung ang puso ko ay hati? Panginoon, mabuti ka ba talaga? O ano ba talaga? Di ba? Panginoon, bakit ganito yung nangyayari sa mundo? Diba? Ano nangyayari? Dahil hati ang puso ko, iba na yung perception ko sa Panginoon. Kaya nga sabi, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Alam niyo po, ang hangarin ng isang simpleng Kristiyano ay palagi nating makita ang Panginoon kung sino siya. Diba? Na walang filter ng circumstance, walang filter ng nakuha ko man ang aking pinagdasal o naghihintay pa ako, Panginoon, gusto kong makita ka na ikaw lang. For who you are. At paano mangyayari yun sa ating buhay? Kung ang puso ko ay hindi hati. Amen? Saan manggagaling ang malinis na puso? Unang-una, dahil alam ko na mahal ako ng Panginoon. Diba? Babalik tayo dun sa sinabi natin kanina. Ginawa na ng Panginoon ang lahat. Diba? Binigyan niya ang kanyang salita sa atin. Si Jesus ay namatay na sa krus para sa atin. Ano ang tungkulin ko ngayon? Diba? Lumakad kasama siya.
Yun po ang napakasimple na definisyon na lumakad araw-araw kasama ang Panginoon. Kung ano man ang itsura noon, di ba, sa ating pang-araw-araw, pwede natin balikan itong mga words na to. Di ba? Kadalian, kamusmusan, at kaliwanagan. Bilang isang simpleng Kristiyano, may plano ang Panginoon sa atin. Whether it's the general plan or sa pang-araw-araw, may plano ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Basahin ko po sa inyo itong verse sa Micah 6:8 na napakasimpleng verse din na kung titignan natin, pwede nating tayuan. Okay, basahin yan. Micah 6:8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging matalungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Diba? Napakasimple, pero alam niyo po, kahit ako, personally, it would take, a lifetime of maturity. Amen? Bakit? Dito po sa buhay natin sa mundo, hindi tayo magiging perfecto. Pero, pwede tayong mag-mature. Amen? Our goal is not perfection. Our goal is maturity. Anong ibig sabihin nun? Na yung mga pinanalangin ko last year, na hopefully, di ba, pinanalangin tungkol sa sarili, na Panginoon, tulungan mo naman ako sa, ayokong palaging magagalit. Di ba? Na hopefully, this year, di ba, ibang panalangin na. Bakit? Kasi hindi na tayo ganun. Right? Paano natin tatayuan yon? Babalik tayo sa pagiging simpleng Kristiyano. Amen? Ayaw ng Panginoon na tayo malilito. Diba? Hindi niya pinakomplika ang plano niya para sa buhay natin. Pero tayo po, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, meron tayong dapat gawin para hindi maging komplikado itong relationship natin with God. Amen? Amen? Tayo po'y manalangin. At napaka-simple lang po ng gusto kong ipanalangin ngayong hapon na ito. Right? Maaaring andito ka ngayon, kapatid, at maaaring sinasabi mo na, okay, nagsisimba ako. On a Sunday. Kilala ko naman ang Panginoon. Kaya lang, ba't parang ang komplikado pa rin ng buhay ko? Diba? Parang ang dami pa rin mga nangyayari, hindi ko alam. Parang ang layo pa rin ng Panginoon sa akin. Kapatid, pinasimple na ng Panginoon ang kanyang, unang-una, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang plano sa atin, pinasimple na niya para sa atin. Ang sabi niya sa kanyang salita, John 3:16, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Na kung sino man ang maniniwala, diba, hindi mamamatay, will not perish, but have everlasting life. Kaya ngayong hapon na ito, kapatid, kung ikaw ay nandito at hindi mo maalala, wala kang memory na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso. Hindi mo maalala kung meron bang time na consciously sinabi ko na, Panginoon, Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, maghari ka sa aking buhay. Kapatid, kung ikaw yon, ito na ang panahon. Diba? Gawin nating simple itong ating relationship with God. Paano? Sa pagtanggap sa ginawa ni Jesus sa ating buhay. Kaya kapatid, kung ikaw yon, pwede ko bang anyayahan na itaas mo ang iyong kamay at lahat kami dito, we will pray together. We will stand with you. We will believe with you. Bakit? Lahat po kami, diba? Bilang isang Kristiyano, ginawa natin to.
May isang point sa buhay natin na tinanggap natin si Jesus sa ating puso. Again, everyone's eye closed, head bowed. Kapatid, kung ikaw yon, taas mo ang iyong kamay. Dahil tayo mananalangin na sama-sama. Kung gusto mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, taas mo lang iyong kamay. We are here with you. Amen. 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 Diba? Napakaganda po na, diba, may mga desisyon na nagaganap ngayong oras na ito. Amen. Sige po, dun sa mga nagtaas ng kamay, salamat. Pwede niyo pong ibaba ang inyong mga kamay na salamat sa desisyon na inyong ginawa. At ngayon pong oras na ito, diba, to take it a step further, at hindi po ito para ipahiya kayo o to put you on the spotlight, pero kung tinaas niyo po ang iyong kamay, pwede po ba na anyahan ko po kayo na pumunta dito sa harapan? Diba? Tayo po tayong lahat. Yan, tayo po tayong lahat para mas madali sa ating kapatiran. Sige, dun po sa mga nagtaas ng kamay kanina, nakita ko po kayo. If that's you, anyahan ko lang po kayo. Punta po tayo sa harap. Tayo mananalangin sabay-sabay as a family and as a community. Amen. If you know, you raised your hand earlier, you want to accept Jesus as your personal Lord and Savior, punta lang po tayo sa harapan. And we're here to believe with you and pray with you. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. At kapatid, ito po, for those who raise their hands, we want to encourage you. Di ba, you don't need to do life alone. Di ba? Meron po tayong hub, ang tawag po natin, dyan sa paglabas po sa lobby, sa gawing kanan, yun po ang ating tinatawag natin na the hub. Meron po mga tao doon who want to journey with you. Diba? Itong desisyon na ito, hindi maliit. Ang ating pagtanggap sa Panginoon, diba? Sa ginawa ni Jesus para sa atin, hindi po maliit yan. Kaya naman gusto namin kayong tulungan. Kaya after the service, punta lang po kayo doon. Diba? There are people who wanna pray with you, wanna meet with you. Bakit? Kasi gusto po namin kayong tulungan. Lahat po tayo dito, di ba? We do life together. Amen? Manalangin po tayo. At sabay-sabay nating sambitin ito para dun sa ating mga kapatiran na, you know, you're gonna receive Jesus for the first time. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong sakripisyo. Ngayong oras na ito, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Diba? Napakasimple lang, di po ba? Pero makapangyarihan nung pong naganap na yon. Again, for those who pray that prayer for the first time, meron po tayong the hub. There are people there who want to meet with you and journey with you. Amen? Bago po tayo magtapos, gusto lang po namin i-remind, July 12, next week na po yan, meron po tayong water baptism. Yan. So, if you haven't been water baptized yet, pwedeng-pwede po sa July 12, that is next week. Register lang po tayo. Doon po sa ating Next Steps Lounge. Sa labas lang din po. Meron lang pong i-fill out doon. Pero next week na po yan. At if you want to get water baptized, meron lang po tayong class tomorrow or later after the service if you're available. And for our other services, yan, it's going to be flashed here. Manalangin po tayo, Panginoon, salamat. Salamat na simple ang buhay na pinano mo sa amin, pero makapangyarihan, Panginoon. Salamat na itong lahat ng mga mananampalataya ngayong hapon na ito, meron kang magandang plano para sa amin, Panginoon. Merong magandang buhay na naghihintay sa amin, Panginoon. Kaya naman, I declare, God, your strength, kalakasan, blessings over every person in this place. Salamat, Panginoon, that we're gonna have a blessed week ahead
And we look to you, God. We put you first. In Jesus' name I pray. Amen and amen. God bless, church. We'll see you next week.